Ngayon ho, mga bossing, umaasa yung mga DDS na mapalitan po ang Senate President. No? Umaasa ang mga DDS na si Tito Soto ay mapatalsik ho, mga kababayan. Kaya nga yung ibang mga DDS sa kanila kung ano-ano na yung mga pinagpo-post Loren Legarda, kauna-unahang babae na magiging Senate President. Oho, no? Sila Malutekia, pinost na nila yan. Di ba? Kung lahat. Kasi nga, gusto nilang mapalitan. Bakit to? Malapit na impeachment, yun lang. Ang gusto nila, pumabor ulit, kagaya nung nangyari kay Chis Escudero, tapos impeachment ni Inday Sara Duterte. Dribble na naman, no? Di ba? Kaya ang ginawa ng mga DDS, pinagpo-post. Eto na, no? Ang kauna-unahan na Senate President na babae, Loren Legarda. Pero dati, galit na galit yung mga DDS dyan. Ako din hanggang ngayon, mga kababayan, no, kasi nga yung yung pagkampi niya doon sa mga taga-bundok ho. Sabi ni John Capacete, desperado na ang DDS senators kasi papasok na sa Senado ang impeachment ni Sara. Ngayon ho, mga bossing, kapag hindi nila kaalyado ang Senate President, mga kababayan, susundin lang yan kung ano yung legal na sinasabi na konstitusyon ng Pilipinas. Di ba? Ang sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas, kapag ka 1/3 na ang lumagda, pumirma na mga congressman, ang Senado ay agad-agad na magiging impeachment court. Yun po yung hindi nasunod dati. Pinagdidribble, pinagpasapasahan, ibinalik sa Kongreso, ibinalik sa lahat, mga kababayan. Ngayon, mukha pong walang ganun na mangyayari na gustong mangyari ng mga DDS. Mananatili po sa pagiging Senate President si Tito Soto. Si Tito Soto, simulat sa pool pa lang ho, mga bossing, gustong-gusto niya nang malaman Hindi dinidiin ang Vice Presidente ni Tito Soto. Gusto niyang malaman kung ano ba ang katotohanan talaga doon sa mga Mary Grace Piatos. Aba, ang sinasabi ho, nung kampo ni Sara Duterte, ready daw sila na ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Dati pa naman ho silang ganyan. Lagi ho nilang sinasabi, ready sila doon sa Mary Grace Piatos na pagpapaliwanag. Pero ang totoo, wala naman tayo naririnig na paliwanag. Hindi po ba? Ngayon, udlot ho, mga bossing. Tapos nung nakita nila, etong si Loren Legarda, mga boss chief sir, nasan ba yun? Na nakaupo doon sa mismong upuan ng Senate President, in-screenshot nila. Tapos ipinost nila. Ang kauna-unahang babaeng Senate President, kaso mga bossing, ang sabi, nung totoong Senate President, ano daw po? Bakit ganun ang nangyari? Wala, nakakatuwa lang na rin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Napikon, nagalit, nainis ang mga DDS, mga bossing. Kasi magtutuloy-tuloy. Ano na ang petsa ngayon dyan? Pebrero 5 na ho, mga bossing. 6, meron na yan. Di ba, pag pinasa, ilang linggo na lang uusa dyan. Susunod na mga nasa Senado na ho yan. Tapos ang Senate President, Tito Soto. Kaya malungkot to yung mga DDS, mga bossing. Kasi matutuloy na talaga tong impeachment na to kay BP Sara. Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Hindi, wala. Wala. Ano yan? Ang nakikita at mukhang sinasabi, hati sa kapangyarihan. Diba? Power sharing daw. Na mangyayari, bago matapos itong 20th Congress, si Loren Legarda ang magiging Senate President. Di ho ba?
Kumbaga, tapusin muna natin tong impeachment na to. No? Para ito sa mamamayang Pilipino. Ba't takot na takot sila dyan sa impeachment na yan? Kung ako ho, ang nasa sitwasyon ng Vice Presidente, aba sige, go lang. Okay lang, walang problema. Bakit? Kasi maipapakita ko yung sagot ko at yung depensa ko sa mamamayang Pilipino. Di ba? Wala akong Meron ba sinasabing power sharing dun sa sa boses and kick-out? Ano po yung ibig sabihin nun, sir? Ano yun? May power sharing daw. May post siya sa Facebook eh. Oh, maputol ko lang. Ipakita ko lang sa inyo. Ito, yung kay Loren Legarda, gulat na yung mga DDS, oh. Nagulat sila. Si Loren Legarda nandun sa taas, oh. Thank you very much, Madam President. Tumaas na siguro yung ano ng mga DDS. Nako, ito na yung gusto natin mangyari. Puprotektahan ni Loren Legarda ang Vice Presidente. Kaso joke lang daw. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam. Diyan sila na biktima ho. Diyan sila na laptop po. Sabi nila Espejo, baka masave si Congressman Lebiste. 20 billion penalty. Mukhang malabo na yun. Di ba, Tina B? Paano naman ho? Paano naman daw ho yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ng mga DDS. Ito, De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Lisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy minority. As an ex-officio member, ito yung hindi alam kung ano yung mga isasagot then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. Gumuho na naman po ang pangarap ng mga DDS. Meron pa nga mga nagme-message sa akin, nagsesend pa sa akin. Siya sabi, naku Marco, lagot ka na, yari na kayo, eto na. Si Sara, tingnan mo yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na agad, basura na agad. Versus doon sa impeachment ni Sara Duterte. Eto ho, problemado sila kung paano nila sasagutin yung impeachment kay Vice Presidente, di ba? The same has been objected to. We therefore divide the House. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Right. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Dito yata nagagalit yung iba, no, kay Senator kay Congresswoman De Lima. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. Wala na. Basura na. Bukas o, mga kababayan, ang popokusan natin yung mismong impeachment ng Vice Presidente. Yan na po, mag-uumpisa yan, mga boss Chipamo, sir. Kagaya nga nung sabi natin, patapos na yung 1-year ban ng impeachment ng Vice Presidente. Diba? Diyan magkakaalaman ho, mga bossing. Diyan
magbabahaan na po ng luha, mga kababayan. No? Ano ba dyan sa Pilipinas? Mamayang gabi, nakalive po tayo, alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas, mga boss chief amo sir. Sa ngayon, no, ako'y magpapaalam na at gabi na din dito. Sama-sama tayo mamayang alas 8 ng gabi, Pilipinas time. Paalam po hanggang sa muli.